So magandang araw po mga ka-DDS. Welcome to DDS Forever Channel. Naku po, ano ba itong nababalitaan natin tungkol sa ivermectin? Na grabe yung pangungontra ng DOH at FDA sa gamot na to. Yung gamot na napakamura na kayang-kayang bilhin ng mga mahihirap. Ano na namang kapalpakan yan? Ano na namang kabagalan yan? Kaya tayo nakakapag-isip lalo na kay Duque, na magkano ba? Magkano ba yung commission nyo? Bakit hindi nyo pinapayagan tong napakamurang drugs na pwedeng makagamot or makaprevent sa COVID-19? We are in an emergency situation. Anong mga papeles na yan? 6 months kang maghihintay kaysa wala raw nag-a-apply na doktor na tungkol sa emergency. Ano ba yan? Biro mo, napakinggan ko, napanood ko si Mike Defensor. Grabe, pati rin pala siya gumamit. Napaka-effective. Si Atty. Larry Gadon, gumamit din ng ivermectin. At hetong pinakahuli si Juan Ponce Enrile, gumamit pala siya niyan. Nag-take siya. Kasi siya, isa sa mga tao na medyo ayaw niya ng bakuna. Di ba ho tayo, medyo takot po tayo sa bakuna. Kasi nga, this is first time na nagkaroon ng COVID. And that is the first time na may bakunang ganyan sa bagong sakit na to or sa bagong virus na to. Kaya ang pinili ni Juan Ponce Enrile, hetong medyo safe siya. According sa mga expert, doktor dito sa UK, doktor sa US at iba-iba pang bansa, mga expert to mga medical doctor, mga dalubhasa sa gamot. Pinapayagan nilang ganitong klaseng gamot para makaiwas ang mga tao sa COVID. Kasi po, prophylaxis po ito panlinis ng katawan. Heto palang gamot na to, 70s pa ginagamit na, panlinis ng katawan. At meron siyang component or property na nakakapuksa ng virus. Kaya hetong gamot na to na napakamura, 35 pesos lang po ang isa. Sabi nga raw kung magtetake ka ng 15 mg ng isang capsule or ng isang tablet, you just have to take it para may protection po yung katawan natin sa COVID. Ngayon, kung sakasakali namang hindi epektibo yung gamot, hindi naman daw po ito harmful sa katawan. Kaya bakit pinipigilan nyo, Duque, ang ganitong klaseng gamot? We are in an emergency situation. Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung lumagana po yung FAI, yung pabunan viral na gamot, sila po yung naging sagabal dyan. Tinanggal po nila ura-urada. Alam nyo, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pagkakataon, we are in an emergency situation na sinasabi ko nga lagi. Lahat ng possibility na makakatulong po sa atin sa ganitong emergency, sa ganitong panahon, lahat po bubuksan natin. We give all the ways para lang malunasan yung ating napakatagal ng problema, almost a year na. Parang lalo nyong pinalalakas yung kutob namin na meron kayong commission sa mga ganyan. May narinig nga ako Sabi nga, yung one of the biggest distributor ng Remdesivir na napakamahal, libo-libo ang presyo, ay kamag-anak daw ng isang mataas na opisyal dyan sa DOH. Sino ba yung mataas na opisyal dyan? Pero news, etong dalawa na to, magkakutsaba. Tinarn down yung potential na gamot or preventive drugs para masolusyonan yung problema natin, yung lumalalang problema sa pandemic, sa COVID. Ang mga hospital, punong-puno na. Biro nyo kung hindi pa nag-ingay si Mike Defensor. Sinugundahan pa ng mga magigiting nating congressman na si Marcoleta. Ayan tapos si Enrile na interview na nga, di ba? Isa rin pala siya sa nag-take niyan kasi takot nga raw siya magpabakuna Kaya ito, sa tingin niya, itong ivermectin ang pinaka-safe sa kanya, pinakamura, lalo na sa mga taong may duda pa sa effectivity ng bakuna, di ba? Kaya ito po yung isa sa gamot na pwedeng makasagot sa problema natin sa pandemya. Nagkakamatayan na yung mga tao. Isa na nga yung icon natin, si Claire de la Puente. Namatay because of COVID, cardiac arrest. Alam niyo sa mga nakaraang vlog ko, tinapi ko yan Sabi ko yung FAI bakit hindi binigyan ng pagkakataon? Hindi muna inaral. Birin nyo produktong Pilipino,
Mga Pilipinong nag-imbento ng gamot. Tapos sinipa lang nila ng ganon, binaliwala. Buti nga sa pagpupursige ni Congressman Mike Defensor, nag-ingay po siya. Tulad ng ginagawa niya dati pagka may mga kalokohan sa gobyerno. Ito, interview, kabi-kabila. Kay Banat Bay, kung kani-kanino. Ako nga, napakinggan ko eh. Talagang nanggagaliiti po ako sa galit. Sabi ko, there they are again. May kutsabahan yata tong dalawa na to eh. Magkano ba yung commission nyo? Ha? Buti na lang meron tayong Senador Bongo na nakinig. Yung interview pala ni Banat Bay kay Mike Defensor, pinorward niya kay Bongo, kay Senador Bongo. Sabi niya, pakinggan mo to, panoorin mo to, napakahalaga nito. Yun yung mama. Palibasa merong pusong masa si Senador Bongo. Pinanood, pinakinggan. Siguro nga, pinakita ka agad kay President Duterte. Yan na nga, nag-viral. Alam nyo, kaya tong social media napakahalaga eh. O tulad ko, nagdadadakdak na naman ako rito. Nagkukukuda-kuda ako rito. Kasi syempre, ano yan eh, emergency. Lahat tayo apektado nito. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit merong mga ganitong tao na nakaupo dyan sa gobyerno na sila pa yung nagiging hadlang. Sila pa yung nagiging hadlang sa mga solusyon sa problema ng bayan, sa problema ng mundo. Meron nyo itong ivermectin. Ginagamit na rito sa UK, sa Amerika, at sa iba-ibang bansa. Sa atin lang yung tinurn down. Tapos ang sinasabi ni Duque, meron daw silang sinusunod na kung ano-anong datos or whatever. I don't know. Samantalang, ay nako, siguro nga ikaw yung mataas na kamag-anak na official dyan ng pinakamalaking distributor ng Remdesivir. Kasi yung Remdesivir po, gamot din po yan sa COVID. Pero napakamahal po. Hindi po kaya ni Juan de la Cruz yung presyo. Libo-libo. Ginugil ko nga yung 1 vial na ganyan. 350 pounds. Yung 1 pound katumbas ng 67 pesos. Ito po yung vial ng ayan po, mga ka-DDS, yung vial ng Remdesivir na halagang 350 pounds. Samantalang yung ivermectin, yung isa lang na gamot, capsule or tableta, 35 pesos lang po. At sabi nga ng mga expert, once na nag-take ka raw nito, you have to take it again for another 7 days. Biro mo 35 pesos, protektado ka na for 1 week. And then you have to take again after 7 days. Yung iba pa nga, after 3 weeks. Depende yata yun sa edad eh. Ivermectin 35 pesos. Samantalang tong Remdesivir na isang vial 350 pounds. Over 20,000 pesos. Ha? Duque, paliwanag mo yan. Meron ka kasing kamag-anak dyan na malaking distributor ng Remdesivir. Kaya hinaharang mo yung mga gamot na makakatulong sa sambayan ng Pilipino because of your greed. Sabi ko na nga ba last year na itapi ko to si Duque. Kasi galit na galit po ako. Yung FAI ng pabunan. Tinurn down nila ng FDA. Magkakutsaba po sila. Talagang lumilinaw na po sa atin kung gaano po ka-greed tong mga tao na to. Saka bakit yung mga opposition mukha yatang napakatahimik kay Secretary Duque? Ha? Bakit ang tahitahimik nyo? Noon ko pa nahahalata lahat ng kapalpakan sa pagtugon sa pandemya ni Duque. Ang tinitira nyo yung Pangulo. Pero kay Duque, wala kayong sinasabi kahit isa man lang. Kahit isang kanti kay Duque. Ano ba yan? Kasi ayaw nyong magtagumpay ang Pangulo sa pandemya. Ayaw nyong magtagumpay ang Pangulo kahit saang bagay. Kaya President Duterte, please naman. Bakit nandiyan pa si Duque? Siya ang sumisira sa reputation nyo. Siya ang dumudungis sa pangalan nyo. Kasi alam po namin, mahal na Pangulo, na kayo talaga nakikinig sa masa. Meron kayong pusong masa. Tapos hanggang ngayon, nakaupo pa tong inyong sekretary, DOH secretary, na siya pang nagiging sagabar sa mga ganitong bagay. Bukod sa napakabagal na nga niya Di ba yung bakuna ng Pfizer?
hindi na dumating dito because of him. Alam niyo, Mr. President, talagang hetong si Duque ang ikasisira nyo. Tapos katandim pa niya yung FDA. Yung FDA head. Mabuti na lang meron tayong isang Mike Defensor na nag-ingay. Nagpa-interview. Talagang nilako niya yung katotohanan tungkol sa ivermectin. Isa pala siya sa nakagamit. Tapos pinakahulingang na-interview, di ba, si Juan Ponce Enrile. Isa pala siya sa nag-take. Wala raw harm sa katawan, wala siyang naramdaman. Nakakatulog pa rin siya na mahimbing. Lahat normal. Kasi po itong ivermectin, ginagamit nga ito panglinis, prophylaxis po ito eh. Meron siyang property na nakaka-prevent po or nakakapuksa ng virus. Di ba po ang COVID virus? It could be the answer to this worsening problem to our country. Kaya Mike Defensor, talagang saludo ako sa inyo. O, palakpakan naman natin dyan si Congressman Mike Defensor. Banat Bay, thank you rin ha. Itong si Banat Bay, paborito ko tong vlogger eh. He's really funny, he's very informative, he's nice. Siya po yung nagbigay ng video dun kay Senador Bongo para ipakita kay President Duterte. Ayan, nagkaroon ng chain reaction. Saludo rin ako sa iyo, Banat Bay. O, isang palakpak naman dyan. O, palakpakan. Saan kayo nakakita ng DOH Secretary, FDA, na sila pa yung nagiging hadlang? Tapos kung ano-anong palusot. Alam nyo, you have to open your mind. You have to open all the roads. Lahat ng bagay na pwedeng makatulong sa problema natin, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Eto nga, di ba yung ivermectin nga, uulitin ko, ginagamit na rito sa UK, sa US, at sa iba-ibang bansa. Ano, mas expert pa kayo? Mas expert pa yung FDA natin kaysa sa FDA sa Amerika, saka sa UK? Tapos kung ano-anong question nyo dyan, palusot pa kayo, kaysa hindi raw nag-a-apply yung mga doktor natin, para payagan po silang gumamit ng emergency nito sa mga pasyente nila. Puro kayo palusot. Diyos ko. Halatang halata na kayo. Mahal na Pangulo. Bakit ba nandiyan pa yung mga yan? Wala silang pinagkaiba rito sa mga komilik natin eh. Mga sagabal sa pagbabago sa bansa natin. Mga anay na sumisira sa bansa natin. Heto na. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nandiyan pa kayo? Alam niyo, pinagre-resign na kayo ng Senado eh. Kapit tuko kayo sa sa Pangulo. Alam niyo, President Duterte, nananawagan ako sa inyo. Kasi noon ko pa yan napansin sa FAI eh. Biro niyo, tinandown nila, ura-urada, hindi binigyan ng pagkakataon. Keso gamot lang daw yun sa painkiller lang daw yung ng FAI. Yung mga ganang, ay nako. Lahat na lang tayo pupulutin sa kangkungan, basta mananatiling nandiyan si Duque. Yung PhilHealth nga, napakalaking issue pa eh. Alam niyo, Mr. President, hanggang nandiyan yung dalawang magkakutsaba na to, na commissioner on drugs, I don't know what to call them. Kasi halatang halata na kayo eh. Halatang halata yung galawan nyo na magkano ba? Magkano ba ang porsyentuhan? Duque, sagutin mo to. Ikaw ba yung kamag-anak ng isang napakalaking remdesivir or distributor ng drugs? Ha? Ay naku mga ka-DDS. Hindi ko po naiwasang mag-vlog kasi dapat meron akong isang iba-vlog ngayon. Pero sabi ko, heto muna. At least ngayon, narinig na ng ating Pangulo. Si Bongo talaga, maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ganon din po sa lahat ng mga vlogger. Lahat po ng DDS vlogger na sumuporta dito. Or nag-ingay sa ivermectin. Napakinggan po tayong lahat ng ating Pangulo. Through Mike Defensor, through Congressman Marcoleta, at sa lahat ng mga vlogger, kay Banat Bay, most especially. Kasi si Banat Bay po yung may connection kay Bongo. At si Bongo, alam na po naman natin na napakalapit po sa Pangulo. Kaya yung information na to nakarating kaagad.
At kilala naman po natin ang ating Pangulo, di ba? Nakikinig po siya sa masa. Ivermectin, heto po yung gamot. Tingnan nyo. Ikumpara nyo yung presyo sa Remdesivir. Yung Remdesivir na sinusuportahan ni Secretary Duque na hindi po kaya ng bulsa ng sambayan ng Pilipino. 1 vial, 350 pounds, equivalent to more than 20,000 pesos. Yan yung kanyang sinusuportahan. Magbalot-balot na sana kayo. Wala talaga ako masabi rito kay Secretary Duque. Diyos ko. Kabi-kabila yung tumitira sa kanya, ang buong Senado, ang taong bayan, ba't nandiyan ka pa? Naku, President Duterte talaga, for the last time, ipapanawagan ko sa inyo, pag-isipan nyo, imbestigahan nyo po kung ano yung galawan nila sa loob. Kailangan yung investigasyon na malalim. Kasi merong dyan parang merong mafia na nangyayari na hindi natin alam. Diba? Siguro lahat ng mga maiimbentong gamot na mura, hindi po nila aaprubahan because of their greed. Because of their commission. Magkamatayan na tayong mga Pilipino, sila, inuuna pa rin yung bulsa nila. Sana nga hindi totoo yung hinala namin sa galawan nyo sa loob. Sana nga hindi totoo. Kasi talagang halatang halata yung galawan nyo. Nagkakamatayan na yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin, kayo, iba pa rin yung nasa utak nyo. Napapamura ka talaga rito sa mga ganitong klaseng tao Sige po mga kadides, pasensya na. Kasi nang narinig ko to talagang umano yung dugo ko Kasi we are talking about the lives of many Filipino. Lalo na tayo, wala pang mga bakuna na sufficient enough para magkaroon ng herd immunity. Biro mo, ilang milyon lang ang nasa ating bakuna. Wala pa yatang 3 million. Biro nyo, ang samantalang yung population natin, 110 million. Naku po, sana lang po tayo pupulutin pagka ganyan yung mga sekretary natin, mga matataas yung katungkulan sa gobyerno, lalo na ngayong pandemic. Tapos sila pa yung humaharang dun sa solusyon, sa napakamurang gamot. Preventive medicine po ito Kung hindi man makagamot, it's for prevention. Para hindi po makapasok yung COVID sa katawan natin. Sabi nga 80 to 90% yung effectiveness niya para maprotektahan po yung katawan natin laban sa COVID. Sige po mga kadides, if you like the video, please don't forget to like, share, and comment. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.